Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana okay na okay kayo dyan, ha? At doon sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng mga online social media accounts natin. Sana okay din po kayo at magantabay ho kayo, ha? Hindi pa rin natin binibitiwan yung ating pagtutok at syempre, yung mga paghahanda ng iba't ibang mga lokal sa buong bansa ukol doon sa pag-aan natin. Pagkataguyod po lagi natin sinasabi, uunahin natin ang kapayapaan ng ating bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Pero napansin mo ba, mukhang ang Kongreso ngayon at ang mga leader ng ating pamahalaan parang natakpan ang bibig kung ang pag-uusapan ng impeachment. Meron ba? Wala bang... Parang wala na kumikibo ngayon, ha? Wala na, tahimik na. Siyempre sabi naman siguro hindi, magbabakasyon na nga kami. Ganon? Pagka inasikaso pa naman namin yan, parang namang hindi maganda, wala sa panahon, di ba? Ay hano na ba? Ang sabi naman ng iba, Nelson, iba naman yung narinig ko. Ano sabi? Mabibigla ka na lang, Jen. Ba? Baka isang araw ay wala kang kamalay-balay, nakahain na pala yan. Ba? Dahil napirmahan na ng... Baka natira tayo ng Bicol Express. Di ba? Kasi doon nakaraan, may tumira tayo ng Pangasinan Express. Di ba? At ang iba naman ay iba't ibang klase ng express ang nangyari. Baka dito ay mabigla kayo. Kapag ginawa nyo, baka mabigla rin kayo sa amin ni Nelson. Ayun ang sinasabi natin. Di ba? Kaya nga patuloy yung paghahanda. Diba? Kasi hindi natin alam, di ba? Kaya doon sa iba, huwag kayong bibitiw, tuloy-tuloy tayo sa ating paghahanda. Siyempre po, doon sa ating mga devotional prayers, Nelson, na manatili po at mangibabaw pa rin ang kapayapaan ng ating bansa. At tuloy lamang po yung ating paghahanda para po doon sa ating malaking mga gawain sa mga susunod na mga araw. Nelson. At kaugnay niyan, gaya na lang nabanggit namin sa inyo, ay patuloy po kami nakakatanggap kasi ng mga video, mga pictures mula sa iba't ibang lugar. Nakakahiya naman na hindi natin ipakita yung iba. Baka masabi na dyan, tinawagan nyo kami tapos nung nagpadala kami ng mga pictures ng aming paghahanda, bigla namang wala. Meron pa rin. Meron pa rin ba? Ipapakita ko namin sa inyo para naman doon sa hindi pa natin ipakita. Ha? Pero ito, alam mo dyan, para sa bago natin ipakita ito. Araw-araw, patuloy na nagpapadala dyan ng picture Kasi araw-araw yung mga ipakikita natin, kagabi ata ito. Kagabi lang? Latest, itong mga pictures na pinadala natin sa atin, kagabi lang ito. Ito pa yung sa Katarman, Northern Samar. Ayan po, yan yung katatapos lang ng panalangin niya, di ba? Naglalabasan na pala yung mga kapatid, Tapos, ito naman. Parang excited yung mukha nila, kita ba isa? Yung isa nga, sabi, tara na, diretso na tayo. Ito, Caloocan North. Caloocan North. Yan. Saan naman ito? Caloocan North. Bagong Silang 5. Doon naman sa Bagong Silang 1. Sa, ayan, dami. Teka naman, meron pang sa Deparo. Deparo. Yan, napunta ko yan. Sa Caloocan yan. Sa F. Manalo, Brixtonville. Dagsa talaga, excited sila Pero kilala ko isang yun, ito. Ayan, Caloocan pa rin yan. Akala ko nga dyan, pupunta na ng saan ito naman sa Tarlac area. Sa Herona pala yan. Paniki. Meron pa dyan. Sa Pura. Iba't ibang lugar sa... Mga kamag-anak ata ni Komandante itong mga taga-Paniki. Dami Puro Marcoleta ba yung mga yan? Ang tindi. Ito namang isa pa. Sa May Negros Oriental. Kahit pala pumutok ang Canlaon, meron pa rin paghahanda. Ang dami nito, Sa dami lang ng mga pictures pa lang ang pag-uusapan natin, pag dumagsa dito sa Metro Manila yan, Yun nga ang sinasabi ko. Di ba? Ayan, Negros yan, Oriental. Nako. Paano mo pipigilin niya kapag yan ay nagkaisa na, Nelson, At sabay-sabay na kumilos siya sa buong bansa. Yung bagong buhay sa, dito sa Rizal, di ba? Ayan. Sabi ni Lola, halika na, uminom tayo dito, tutuloy na ako, Sabi niya, tutuloy na ako sa sa Metro Manila, Sabi niya, masyado ka excited. Mindoro. Ayan, Mindoro dyan, pati mga taga Mindoro. Pag-iwanan ng babies, kasama pa talaga naman, Si Lolo, tuwang-tuwa si Lolo, okay na ba natin gagawin yan? Wait lang po, Ito na ba mga pictures na pinadala sa akin, saka video, Nelson? Ito na yung pinakikita ko sa ating mga kabayan. Ito yung sa Bulacan area. Meron ho dyan sa may Bekawayan, sa may bahagi ng Lambakin. Ano yung CDB? Ano lugar yung... Ciudad de Victoria. Yun. Dyan sa may... tapat ng Philippine Arena. Ganyan katindi yan. Naku po. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, Nelson. Ayan, Ciudad de Victoria. At iba sa Mindanao, meron? Meron! Sabi ko naman sa iyo Ito ay nationwide yan, pagka nagsabay-sabay. Ito yan, Sarangani area yan, Nelson. Sa Pulumulok. Fatima. At meron din po pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Ayan.
Nasabi ko sa inyo, akala nyo siguro, nagbibiro kami ni Nelson. Nasa malaki hanggang sa kalit-litang sulok ng Pilipinas pala. Meron, ano? Pampanga. Pampanga naman area ito. Oo. Saan pa? Sa balik ulit tayo ng Negros Occidental, Nelson. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon yan. Sa may Bago City, sa Valladolid, La Castellana, La Carlota. Bali wala sa kanilang pagputok ng Canlaon Tuloy pa rin ang paghahanda. Ang pinaghahandaan, yung ating malaking pagkilos, Nelson At saka yung kanila pong, yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganyan po kadami ang tumutugon doon sa ating naging pahayag na noong isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Ayan. Kasi nga dapat unahin natin, sa dami ng problema ngayon, pumuputok ang Bulkang Canlaon, mahal ang presyo ng bilihin, katatapos lang ng sunod-sunod na kalamidad, yung pa naman ng bang impeachment ang unahin, di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, wala, hindi matatali dyan ang Kongreso. Walang magagawa ang ating mga mambabatas at ang gobyerno. Walang epekto yan, walang magandang ibubuti yan sa kahit sino mang Pilipino. Totoo. Hindi ba tayo dapat na bumabor, sumang-ayon sa ganyang paninindigan, di ba? Kaya siguro sabi nila, Jen at Nelson, kami tahimik na kami. Hindi na kami, ayaw na namin yan. Hindi na kami nandiyan. Hindi na kami tataguyod yan. Nung impeachment na yan, sabi na ng Pangulo, kami ang sumusuporta sa Pangulo. Dapat gano'n, di ba? Kapag ganyan po ang paninindigan ninyo, magsama-sama tayo. Magsama-sama na tayo. No? Sumama na kayo sa aming mga devotional prayers na ang ipanalangin na lang natin ngayon ay ang kapayapaan ng ating bansa. At pagkakasundo. At ang ating pagkakasundo. Hindi ho pagkakawatak-watak. Kasi wala ho talagang patutunguhan yung pagkakawatak-watak natin. Si Kuya Enteng de Ocampo, sabi dito sa may Cavite South. Ready na rin kami. Katunayan, nagse-celebrate kami ngayon. Birthday ng bunso ko, Chrysler de Ocampo. Kita mo na. Kainteng, wala kang kakibukibo birthday pa ng bunso mo, no ha? Si Kuya Chrysler de Ocampo. Ayan. At kasama niya ata ngayon, si Kuya Gilbert Ordoña. No, Kuya Gilbert, ang ating kaibigan, si Attorney Gilbert Ordoña, Nason. At si Kuya Johnny Ong naman, diyan sa bahagi ng Binondo area, ay nanonood sila ngayon sa atin. At ang kanya daw pong buong pamilya. Kuya Johnny Ong, sabi niya, Jen, anytime na sabihin mo, punta kami dyan. Dala kaming pasalubong. Ay, anytime po, punta na rin kayo ngayon. Kung pasalubong pala dadali Nelson Di ba? Eto dyan, may balita tayo ha? Yan. Tungkol sa impeachment. Akala ko kasasabi ko lang wala nang issue tungkol dyan Pakinggan mo muna. Sabi? Don't judge the book by its... if I'm not a judge. If you're not the judge. Ano sabi? Ito, ilang linggo na lang daw po bago mag-break ang Kongreso. Alam nyo ba, ito, binabalita, ilang mambabatas lang mula sa minority at majority ang hanggang ngayon ay sumusuporta sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. Sino na lang ang tataguyod? Na inendorso ng 3 opposition congressman. Sabi mismo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang totoo niyan, wala pang pumipirma sa resolution. Sabi niya, none has actually signed the resolution for impeachment. Ayun, mabuti na lamang, nilinaw niya. Ang kanyang suspecha, maaaring marami daw, many of her colleagues are still on a wait and see. And see. Kasi nung isang araw, pinalutang sa kanila din naman ng galing na meron na naman nakapirma Di ba? So ngayon, sinasabi, inaamin ni Congresswoman Castro na walang pumipirma pa. Wala pa. So bukod sa endorser, wala pa? Wala pa. At ang sabi nga, wait and see, tapos ang idinahilan niya, kasi meron pang pangatlong impeachment complaint na ipapile. Di ba sabi nga ni Kong Dante, ang balita daw niya, pag gawin ng 20 ata yung complaint na yan Ito i-quote natin si Congressman Castro rito. Si Congresswoman Castro. Franz Castro. Wala pa talagang nakapirma. Mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalaman. Sa minority siguro mga 5 or 6. Sa majority naman ay nagsasabi sila siguro mga ganoon din ang number. 5 or 6 din. 5 or 6. Parang ang nagiging attitude yata ngayon ng ating mga kasamahan, mayroon pa sila kasing third impeachment complaint. Parang wait and see. Alam mo naman natin dito sa House, they go with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin ang desisyon ng party nila. Alin ba sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas mabilis na makausad sa Senado. Ako naman, sabi ko dyan, asa ka pa ba? Asa ka pa ba may pipirma pa dyan? Ano ha? Subukan nyo muna pumirma. Tingnan natin kung ano mangyayari. Subukan nyo muna at titingnan natin yung mga pangalan na nakapirma. Kasi kung pabibilisin nila, kailangan daw nila pumirma. 106 lahat para makuha yung 1/3. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pwedeng sinisiguro rin ng majority yung numbers. Kung talaga bang may numero. Para smooth sailing na. At dahil automatic approved na yung House, diretso na sa Senate yung impeachment. Ayun. Yun. Kaya lang kung lahat sila ay
pumirma ka na ba? Hindi pa, tinihintay ko yung pagpirma mo. Paano ka? Maghihintayan niya mga yan, di ba? Oo. Hanggang sa wala. Baka kayo na lang, baka Bayan Black ang pumirma dyan. Oo. Ngayon, kung kayo lang naman ang pipirma dyan, hindi pa namin. Wala na tayong magagawa. Kasi talaga namang, wala namang makapipigil sa inyo kung yan ang gusto ninyo, di ba? Sabi naman ni Congressman Ace Barber, sa Quadcom naman. medyo ipit sa oras eh. Napaka-slim ng window para mapag-usapan ito at madesisyonan ito para sa akin. But of course, kung mayroon ng pag-uusap at mayroon ng pakipag-ugnayan among all members, then maybe may mga paraan naman na nasa loob ng konstitusyon na pwedeng gawin para mapag-usapan pa na mas malaliman at mas malawak ang pag-uusap. Ayun. Nako. So, ano mangyari? Para talagang mukhang Pakiramdaman. 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 Ay, paano kung mga iba wala na pakiramdam? Hindi na nila malalaman. Hindi na nila maramdaman. Ang sarap ng mabuhay. Kung wala ng pakiramdam. Ayan. Talaga. Anyway, abangan ninyo. Doon sa ating mga kabayan. Kasi ang pagkakalam ko na ang huling hearing nila this year ay sa Wednesday. Magkakaroon na po ng recess ang Kongreso. Pero alam mo naman ang Kongreso kahit naka-recess, pinapayagan sila ng mga special committee hearings. So doon sa mga kababayan natin ay yun, sila na mismo nagsabi. Wala pong pumipirma o naglalakas loob na pumirma diyan. Ayun. Ay, nako. Talagang meron pa rin mga taong ayaw mo lang, ang pag-asa pa rin talaga nila, isusulong nila yan. Nasaan, Yes. Kung yan po ang gusto ninyo, edi meron din naman sanang pilitin yung mga taong umaasa naman na huwag nyo na sanang ituluyan. At ako'y naniniwala dyan na maaring ito ay pinagsabihan na rin ng House Speaker, nung House leadership. Well, na tama ka dyan. Nagsabi na yung Pangulo eh. Masakit naman na bibiguin natin ng Pangulong Bongbong. Nagmanifesto pa tayo ng support di ba? Huwag na kaming dalawa ni Nelson di ba? Kung ako naman si Speaker, huwag mong pasinin yung dalawa na yan. Ito tayo. Kasi hindi naman sinasabi nila yung gusto ng Pangulo yun ang suportahan natin. Nagmanifesto na tayo ng support sa Pangulo. Nakakahiya na sinabi niya ayaw niya nung impeachment, tapos ididiretso natin, di ba? Kasi manifesto of support nga parang binalasubas natin ang Pangulo ng harapan, di ba? Tama. Kaya kung ako bilang leader ng Kamara, yun din ang sasabihin ko. Kahit na hindi ko na sabihin anyang ipapress ko pa, paripahayag ko pa sa lahat. Mabuti na rin, sabihin natin ayun mo yan, it will die natural cause, di ba? Tsaka dyan, sasabihin din nila, at tsaka nagpahayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung pahayag na yun ng Pangulong Marcos na hindi maganda may impeachment dahil masasayang ang oras, at yung pahayag na yun, sinuportahan ng mga tao. May malaking grupo na sumusuporta at sumasang-ayon dun sa paninindigan na yun. Sino naman tayo na mga kinatawan ng mga tao lang, di ba? Representative sila ng taong bayan. Totoo. Para tutulan at salungain yung gusto ng Pangulo at ng mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi kaya nga tayo district representative, di ba? Sectoral representative. Ang nire-representa nyo ay ang gusto ng inyong mga kinakatawan. Yes. Kaya nga ang lagi natin sinasabi, wala pa ito usapin ng impeachment na ito, Nelson. Konsultahin nyo po yung mga kababayan nyo. Di ba? Kung yung stand ba ninyo, yun din ang stand ng mga nire-represent ninyo. Di ba? Kasi marami hong mga tao ngayon talaga nagsasabing ayaw nila ng impeachment. Tapos yung tao ayaw na ng impeachment, tapos ikaw na representante nila, tataguin mong impeachment, edi kabaliktaran ang gusto nire-represent mo yan. Ayun nga. Di ba? Yun. Tapos makikita nila, may paghahanda sa iba't ibang lugar. Lahat kayo, representante, di ba? Ng mga taong nakita nyo kaninang mga naghahanda. So siguro kung anong gusto ng mga tao dyan sa lugar ninyo, dapat yan ang kinakatawan ninyo. Hindi ba? Yan ang i-represent ninyo. Kung ano yung damdamin nila. Tama. Kaya yun ho talagang dapat na isa boses, isa tinig din kayo po bilang representante. Kasi kayo, parang may kontrata yun, di ba? Nilagdaan nyo yan sa pamamagitan ng boto Yes. Binoto kayo na nakararami ng yung kinakatawan sapagkat alam nila kayo ang boses nila dyan. Ibig sabihin, i-represent ninyo ang interest ng mga mamamayan sa lugar ninyo at kung ano yung kagustuhan ng nakararami dyan. Di ba? Hindi po pwede na yung gusto mo lang, di ba? Kapag sinira mo yung kontrata na yan, baka hindi ka na i-renew, di ba? Tama. Hindi ayaw ko na po sa inyo, sabihin niyo. Baka hanggang ngayon sabihin, ba't mo kasi iba kayo sinasabi niyo sa gusto ko Di ba? Kailan ba ang renewal ng contract? Di sa May 12, 2025. Wala nang isang taon yan. 6 months na lang. Kaya ako yung kahit pa next year, doon sa ating mga kabayan, pagpasok ng next year, marami na po dyan ang magiging abala sa pangangampanya sa kanilang mga distrito. Yes. At aywan ko na lamang kung may pagkakataon pa sila na bumalik ng Kamara para pagbotohan. Ito may kinalaman po sa impeachment. Siguro dyan, nangangamba rin sila. Diba? Nakapirma na sila. Tapos mangampanya sila sa mga lugar nila pumirma po kayo dun sa impeachment. Di ba ayaw ng Pangulo yan? Tsaka dito sa amin, sa lugar na ito, ayaw din namin yan. Bakit ho kayo pumirma? Kayo ang kinatawan namin. Sisingilin kayo ng mga nire-represent ninyo. Kaya diba? Siguro yun ang dahilan kaya wala pang pumipirma dyan. Ayun. Nako.
Anyway, doon sa atin ng mga kabayan, ha, iwanan po natin yan. Lumipat tayo ng iba pang mga paksa na dapat ay mapag-usapan natin sa araw na ito, Nason. Yan. Uy, nabanggit pa natin, ano, yung mga nakapasa sa bar exam. Pero ang isang mainit na issue pa ngayon, Jen, yung pondo ng PhilHealth. Di ba kahapon natalakay na natin yan? Pero ito, may reaction si, kahapon natalakay natin yan. Ano ba yung tanong natin dyan? Kung tama lamang ba na hindi binigyan ng subsidiya ng ating pamahalaan ang PhilHealth. Pero ang sabi ni Dr. Liachon, teka, hanapin lang natin, ha? Sabi niya, ano yan? Yung ginawa ng Kongreso, ano ito? Hindi naayon sa konstitusyon? Yun din yung stand atanis ng JB kahapon Tsaka ng iba pa. Siguro pakinggan na natin para maintindihan natin kung anong paliwanag niya dyan. Kasi ito naman health reform advocate. Ito naman bahagi ng mga nasa kalusugan. Sige nga. Health sector. Pakinggan natin ang stand nila tungkol dito sa hindi nabigyan ng pondo ang PhilHealth. Nila, kasalanan daw ng PhilHealth doon sa hindi pag-gastos, low absorptive capacity. Ang tanong ko, mga kababayan, bakit ipe-penalize ang Filipino people? Ba't hindi i-fire ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat nila na ginastos to increase the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal healthcare law? Why would the people suffer right now for the inefficient leadership of the Secretary of Health and the whole board of the PhilHealth? That's totally unfair na sinasabi natin sa ngayon. Yan, nasabi niya. Bakit ang tao ang pinenalize? Bakit hindi yung mga opisyal ng PhilHealth? Sa pangunguna din ng Health Secretary? Kasi ano sila, board of director dyan Kasi ang Health Secretary, ang chairman of the board. Tama ba? So, ang gusto ng health advocate? Yung mga may kasalanan, ang maparusahan at hindi yung mga miyembro. Kasi dahil daw dito sa hindi nabigyan ng pondo, yung PhilHealth, miyembro ang magdadala. Di ba? Ang punto naman ng iba, hindi naman actually niya magsasuffer kasi ang dami pa rin reserve fund ng PhilHealth. Pero hanggang ngayon ba, ewan ko, wala nagkukumpirma Totoo ba talaga may reserve fund na 600 billion? Ayun nga, apakalaki, di ba? Kasi kung may ganyang pondo, dapat hindi na sila nagtataas ng premium. Yun na nga. Di ba, bakit, ang alam ko, itong taong ito, 2025, pagpasok niyan, madadagdagan na naman yung bayad sa PhilHealth, contribution, di ba? Meron ata silang ganong kahilingan. Staggered kasi yan na unti-unting dinadagdagan Kaya nga kahapon pa sana hinahanap ang tagapagsalita ng PhilHealth. Alam mo si Dr. Pargas ngayon ang tagapagsalita ay parang hindi natin makontak para sana may tanong, ano magiging epekto nito? Yes. Di ba? Pero doon sa kanila kasi, legality yung binabanggit ni Dr. Liachon isa yun. Legality rin ang binabanggit ata ni Senador JB na kasi may batas may batas na maglalaan talaga tayo ng pondo yung ron. sa universal health law, di ba? Pero hindi natin, nililinaw natin, hindi sila binigyan ng pondo, ay wala ng pondo ang PhilHealth. Kasi tuloy po ang pagbabayad natin ng kontribusyon Di ba? Tuloy pa rin ang pagkuha nila ng pondo doon sa mga sin taxes. Gaya ng sa sigarilyo, di ba, sa alak, maging sa sugal, meron pa rin silang pumapasok. Ang nawala lang sa kanila, yung subsidiya galing sa national government. Ang sabi nila dito ang punto, mababawasan nga yung pera nila. Kasi yung ibinibigay ng gobyerno para yun sa mga miyembro na hindi nagko-contribute para sa senior citizen, para dun sa mga indigent, at para sa iba't iba pa na hindi na dun sa batas na ginawa, universal healthcare law, ay libre sila sa PhilHealth contribution at sa mga serbisyo nito. Anyway, siguro gamitin na natin yun. Kaya ang tanong natin ngayon dapat bang ang mga opisyal ng PhilHealth ang pinarusahan at hindi yung kanilang mga miyembro? Di ba? Ay, nako. Pero ako, ilang beses ako nag-ano dyan, Hindi ako ma-approve. Tataka ako. Bakit? Kasi sa PhilHealth, ilang beses akong, lagi nasisilip nila na, may kulang pa pong dokument. Sa inis ko, hindi ko na tinuloy Ayun nga, di ba? Sa tagal ko naguhulog dyan, wala pa akong napakinabangan Pagka ikaw dyan, pagka maghuhulog ka, hindi nila sasabi na, huwag ka muna maghulog kasi hindi pa kompleto yung dokumento mo. Dapat ganun, di ba? Pero bakit pagka... Magbabayad, tanggap ng tanggap Ikaw, may problema ko dun sa, di ba? Parang nung nakaraan, yung panahon ng pandemya, yung... may refund pa dapat dyan Tapos nung kumukuha ko, sabi sa akin, kinakailangan niyo pong pumunta doon sa branch. Pandemya nga kako Pandemya nga. Hindi po kasi requirements Hindi lang yan. Yung mismo mga insurance, ganyan din dyan Pagka... Kung busy ka magbayad. Babayad ka ng bayad. Pagka kubrahan pagka obligasyon na nila dapat na gawin, paghahanapin ka ng birth certificate ng lola mo, kung saan-saan. Lahat na ng mga hindi mo, dapat doon yung pakinanap sa akin yan, nung nag-a-apply ako, hindi ba?
kinumpleto mo na dapat ang mga requirements. Kasi sir, pagka nag-June na po kasi ito, ang hahanapin sa inyo, ganito, ganyan. Ayun, dapat. Wala ho pala kayong ganito, sir. Dapat hindi kayo, paano yun ihulog ko? Wala ho tayong magagawa dyan, sir. Maliho. Hindi parang tinrap mo siya. Kaya ang hirap magbenta ng insurance niyan. Kasi may mga ganyang experience ang mga kababayan natin na naikwento nila. Ayun. Na pagkakuha na ng benepisyo ay napakahirap. Dapat hindi ganun. Nako po. Kayo po ang aming tinatanong. Dapat bang ang mga opisyal ng Pilat ang pinarusahan? Yan. Kung ang sagot niyo po, opo, dapat lang. Letter A. Kung ang sagot niyo naman hindi po, okay na ho yun na binawas niyo ang tanong subsidiya. B, hindi po. Mag-message po ng A or B sa ating po mga text hotline. 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ha, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. At live kami, napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kami live streaming at Net25 TV. Papakinggan po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062.